Welcome to Faithful Bible Truths. Ang layunin po ng programang ito ay matapat na pag-aralan ang mga salita ng Diyos para sa ikakalawalhati ng Diyos, sa ikaliligtas ng mga makasalanan at sa ikakatatag ng mga Kristiyano. Ang ating tatalakayin today ay Never Stand on Borrowed Conviction. Never stand on a borrowed conviction. Ito po'y napakagandang pananalita, mga kapatid. Ito'y sinabi sa akin ng aking anak na pastor na si Brother Paul ng JCBC, na hindi ho maaari yung komo ganun ang stand o ganun ang paniniwala o ganun ang practice ng isang grupo o ibang ng sino mang leader ng relihiyon ay basta na lamang po tayo manggagaya. Bakit po ito'y sinasabi ko ngayon, mga kapatid? Pagkat meron pong isang pastor ng Baptist, nakita niya na ang isang malaking grupo ng relihiyon dito sa Pilipinas ay ibinubukod po ang upuan ng babae sa mga lalaki. Sa madaling sabi, na-impress siya, no? Humanga siya. Kaya po itong Baptist pastor na ito, mga kapatid, kanyang ibinukod ng upuan ang mga babae sa mga lalaki. At ang katwiran niya, para daw po may kaayusan, at yan daw po ay kalooban ng Diyos. Wala po tayong tutol doon, mga kapatid, at ang talatang kanyang batayan ay makikita po sa 1 Corinthians in chapter 14 verse 14. Narito po, mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Diyos, let all things, ayan, ang salita pa niya, all things, no? Be done decently and in order. So mga kapatid, malinaw po yan. Lahat daw ng bagay, sabi ng salita ng Diyos, ay dapat po may kaayusan. No? So wala po tayong tutol sa sinasabi ng talata. Ngayon, kung atin pong pag-aaralan, mga kapatid, ito'y ginaya lang niya sa isang malaking grupo ng relihiyon. At palagay ko, marami sa inyo nakakaalam nitong grupong ito, mga kapatid. Ano po? Ay hindi po pwede yung ganong pamamaraan at ipangangaral mo, ipatutupad mo. Ano po? Pagkat mismong isang opisyal ng relihiyong yan ay aking nakausap, ay ang sabi ko sa kanya ay ang Panginoon mismo at ang mga apostol nung kanilang panahon ay wala po namang mga microphone o sound system na ginagamit. Sa pangangaral ng Panginoon, alam po naman natin, multitudes, no? Thousands of people ang nakikinig sa kanya. You can just imagine, mga kapatid, ang lahat ay nais na mapakinggan ang sinasabi ng Panginoon sa pangangaral. Ito po'y siksikan, ano? Nagsisiksikan sila upang madinig ang Panginoon. Ngunit, hindi po ginawa ng Panginoon at ng mga apostol na, ang mga babae po ay dito, mga lalaki ay dito, no? Para po may kaayusan. So lalabas po, mga kapatid, mismong ang Panginoon at ang mga apostol ay walang kaayusan. At kung ito po naman ay kalooban ng Diyos, dapat po mismong ang mga early churches during the time of the apostles ay dapat po ay isinagawa din sa mga early Christian churches. No po? So mga kapatid, napakadelikado po. Never stand on a borrowed conviction. We totally agree on this, mga kapatid. Hindi po pwede na basta na lang po tayo manggagaya sa ibang mga grupo. Hanggang sa susunod po, mga kapatid, God bless po. Salamat po at nakasama namin kayo sa pag-aaral. Kung ito po ay naging blessing sa inyo, please subscribe and share to others. At narito po ang mga schedule ng live streams ng aming mga gawain. God bless po.